Kung sa practical na pag-apply sa ating buhay, isabuhin natin yung ating mga natutunan upang ang kapayapaan ng Diyos ay sumatin. Dahil kung isabuhin po natin yung ating mga natutunan sa araw-araw o nababasa natin sa Biblia, kung isabuhin natin yun, ang isang utos na dapat nating isabuhay ay yung tinatawag na pag-ibig. Kung sinasabuhay natin yung pag-ibig, yung kapayapaan ng ating isip ay naroon. Kakamtin natin. So yung payapa, yung find ay sa atin. Ano po? Pangalawa, ang sabi sa John 14, verse 7, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Sinabi ng ating Panginoon Kristo nung siya po ay nangangaral dito po sa lupa. So may kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. So yung sanlibutan ay may binibigay din ng kapayapaan. Ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag kang magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. So pupuntasan ko doon yung sinabi ng ating Panginoon Kristo na yung sanglibutan po ay nagbibigay din ng kapayapaan. Kaya po si Demas sa chapter 2 Timothy 4:10 ay napaibig sa sanlibutan. Dahil yung comfort ng sanlibutan o yung tinatawag na peace na binibigyan ng sanlibutan ay mas ginusto niya yon. At iniwan niya yung sila Apostol Pablo. Basahin ko po yung nakasulat sa 2 Timothy chapter 4 verse 10. Ganito po yung kanyang sinabi ni Apostol Pablo. Sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas, palibhasa ay inibig niya ang sanglibutang ito na napasa Thessalonica, at si Crescente na napasa Galacia, at si Tito na napa sa Dalmacia. So, malinaw na sinabi ng ating Panginoon Kristo na may kapayapaan din ay binibigay ang sanlibutan ito. At hindi yan inutos ng sanlibutan dahil may sinasabi sa chapter 1 John 2:15 na kapag ikaw ay makasanlibutan, hindi ka maging kaaya-aya sa Diyos. 1 John chapter 2 verse 15 to 16, ganito po yung sinasabi. Huwag din yung ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Dahil wala sa kanya yung pag-ibig ng Ama, dahil kung nasa sayo, kung makasanlibutan ka, aral ng sanlibutan yung ginagawa, eh, wala talaga sa'yo yung pag-ibig ng Ama dahil puro kayabangan. Puro pagmamataas ang tinuturo ng sanlibutan ito. Gusto mo ang tingin sa akin ng mga kasama ko, ako yung pinakamagaling. Ako yung pinakamatalino. Ako yung in. Sa lahat ng bago, mayroon dapat ako. Yun yung tinuturo ng sanlibutan ko eh. Dahil sinabi dito sa 16, sapagkat ang lahat na nangasa sa sanlibutan, masasamang pita ng laman. Ito po yung talagang sinabi niya Apostol ni mga Panginoon Kristo sa 4:7 na mayroon din kapayapaan na binibigay sa sanlibutan ito. Ito yun. Na sino ba naman ayaw sa ganitong mga bagay? At ito yung pinaglalabanan ng lahat ng mga Kristiyano. Yung nakalagay sa Galacia. Yung flesh versus spirit. Yan sabi dito, sapagkat ang lahat na nangasa sa sanlibutan, ang masasamampitan ng laman, masasamampitan ng mga mata, lahat ng gustong makita ng mata, lahat gustong bilhin. Dahil ang mundong ito, walang katapusan ang i-offer sa mga tao. Lahat ay bago. Noong una, gusto mo magkaroon ng cellphone. Noong nagkaroon ng cellphone, gusto ko na iPhone. Kasi yun ang, pagka nag-hawak ka ng iPhone, sasabihin sa'yo, wow, rich kid ka. Di po ba? Kumbaga, walang kakontentuhan yung mga tao. Kaya yung mundo naman, offer ng offer. Na yan po yung ating pinaglalabanan. Dahil ang sabi sa atin, maging simple na mga tao. Dahil nga sabi ng ating ni Apostol Pablo, may pagkain pananamit ka nga lang, makontento lang na tayo dun. Dahil dito sa mundo ito, ang ating pinaghihirapan ay yung ating kaligtasan. Kaya tayo narito, kaya tayo nagtitiis tuwing unang araw sa linggo. Wala tayong ibang minimitin. Dahil dito sa mundo ito, palagi ko po sinasabi na dadaan lang tayo lahat dito. Pinakamatagal natin pag-isti dito is 100 years. Mataas na yun. O 70, 60, 50, 30, yung iba namamatay 20. Kaya yun po yung ating sisikapang makuha, yung tinatawag na kaligtasan. So tuloy tayo doon sa ating pag-aaral. Nasabi sa 16, muli ko pong babasahin,
sapagkat ang lahat ng nangasa sa libutan, masasamang pita ng laman, masasamang pita ng mata, na dapat alisin natin to. Kapalaluan sa buhay, yung kayabangan, hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So kung nagyayabang ka sa mga kasama mo, hindi yan nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Aral na sanlibutan yan. At yung sinasabi dito sa Galatia, chapter 5, inisa-isa po rito yung mga kasalanan ng makasanlibutan. Galatia 5, dahil pinutusan na po natin dito yung sinabi ng ating Panginoon si Kristo na yung ibinibigay na sanlibutan. Sabi kasi dito, ang kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, so may binibigay ng kapayapaan ng Diyos. Hindi gaya ng ibinibigay na sanlibutan. So ito yon yung magawa ng sanlibutan na ating inisa-isa ngayon. Ang sabi dito sa Galatia 5, chapter 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman. Yan yung nagkakalaban. Ano ba yung ang gagawin mo? Dahil gustong, ang sabi ng utos ng Diyos, sasamba ako, ito yung unang araw sa linggo. Yun yung utos. Pero, mayroong birthday eh. Mayroong sale sa mall. So, doon mananaig kung ano yung, doon mo malalaman kung ano yung mananaig. Yung spirit ba o yung flesh. Ano po, ano ba yung unahin mo? Pero ang sabi ng Diyos, unahin mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Ano po? Basahin natin. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Datapot, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalipugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninipugo, mga pagkakaalitan, ugalit, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga ibang pananampalataya, mga kapanagilian. Ang sabi dito sa 21, ang mga katulad dito tungkol sa mga bagay na ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung mga binanggit ng ating ni Apostol Pablo ay hindi sila mag-aani ng kaharian ng Diyos. So yun yung sinasabi niya po ni ating Panginoon si Kristo na meron din pala na peace na binibigay sa libutan na hindi dapat natin gawin. Ano po? Ngunit ang tunay na kapayapaan ay binibigay ngunit ang tunay na kapayapaan ay ang ating Panginoon Hesus ang nagbibigay. Ang talata niyan ay yun pong 427, yun po sa taas. Ang kapayapaan ay iiwan ko sa inyo. Siya ang nagbibigay po ng tunay na kapayapaan. At para makamit ang tunay na kapayapaan, lahat ng ating mga pagkabalisa, lahat ng ating inaalala, ibigay natin sa Diyos. Nasa 1 Peter 5:7. Ano pong sabi dito? 1 Peter chapter 5 verse 7. Ganito po yung sinabi. Na inyong ilagak sa Kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo pinagmamalasakit niya. So kung nag-aalala ka, sabihin mo sa Diyos, sabihin natin sa Diyos na Panginoon, ikaw na ang bahala sa lahat ng aming alalahanin. At tulungan mo kami sa lahat ng aming mga pinagdaraanan sa buhay. At hindi manhid ang Diyos sa mga kahilingan natin. Dahil alam niya nga bilang niya nga ang mga buhok sa atin. So ibig sabihin, alam niya kung ano nangyayari sa atin. Nasa Matthew 20:30, hindi ako nagkakamali. Na nabibilang ng Diyos yung buhok sa ating mga ulo. Ibig sabihin, alam niya kung ano nangyayari sa buhay ng bawat sa atin. Kaya kung ano man ang kahilingan natin, italangin natin sa Diyos. At didinggin niya sa tamang panahon. Romans 6:8. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapot ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Yung kaisipan daw ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. At yung sinasabi po dito sa Galatia, chapter 5:22, basahin ko lang po sa 5:22 ng Galatia. Datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan.
So, yun yun.